Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa lahat po nakakapanood ng videong ito. Ako po ay magsasaka ng Diyos, si Pastor Rodel Villarreal. Pero sa mga sandaling ito, hindi ko po kayo tuturuan maghalaman o magtanim ng anumang uri ng halaman. Kagaya nasa likod ko, yan po ay sitaw. Subalit ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay butil ng buhay. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos na matutunghayan po natin sa James chapter 1 verse 27. Ang share ko sa inyo ngayon is all about religion. Dahil napakaraming tao nalilito na kung saan ba sila pupunta, saan ba sila aanib, saan ba sila papasok. Sino ba talagang totoo, sino ba talagang tama, ano ba talagang tama. Now, tunghayan po natin ang salita ng Diyos para alam po natin kung anong ating gagawin. In James chapter 1 verse 27 says, "Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, to keep oneself unspotted from the world." So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mapagpalang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa inyo, dumudulog, humihingi ng iyong patnubay. Kung may nakita ka mang karamihan sa aming puso, patawaran niyo po kami. At inaanyayahan po namin sa Santong Espiritu na siya manguna sa amin. Maging sa iyong lingkod, gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng iyong pag-ibig sa lahat ng mga nanonood. At bigyan niyo po sila ng spiritual eye. Buksan niyo ang kanilang spiritual eye para maintindihan nila ang iyong salita, o aming Ama sa langit. Marami pong salamat. Inaangkin ko po ang katagumpayan sa mga oras na ito. Sa inyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, let's go back to our topic. Religion. By the way, what do you mean by religion? Ano ba ang ibig sabihin ng relihiyon? Maraming tao, iba't iba ang idea about religion. Yung mga nakarang araw, tanong po ako sa mga kaibigan ko, ano ba ang idea nila about religion? At ito ang kanilang sinabi. Ang sabi nila, religion, it is a set of people believes in a supreme being or God. So kahit nasa tribo sila, kung ano yung pinapaniwalaan nila doon, yun ang kanilang relihiyon. Pumunta naman ako sa dictionary at nagtanong ako kay Webster kung ano ba ang ibig sabihin ng religion. Ang sabi ni Webster sa akin ay ito. Religion, it is a set of beliefs. So, set of beliefs. Ngayon, kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung prinsipyo mo sa buhay, yun pala ay relihiyon. Kaya nga may mga taong hindi naniniwala sa Diyos, atheist ang tawag doon. Ang relihiyon nila o ang beliefs nila, walang Diyos. So, yun ang relihiyon nila. Kung tatanungin mo ako, lahat ba ng tao may relihiyon kahit hindi ka anib o kasapi ng sektang ito? Meron, according to Webster, a set of belief. Okay? Pangalawa, ang sabi ni Webster, religion, it is a religious attitude or practices. So, kung ano yung pinapractice mo sa buhay, yun ang religion mo, according to Webster Dictionary. Pero ang share ko po sa inyo ngayon ay dalawang klase lang ng religion. Siguro magtataka kayo, dalawang klase lang ba ang relihiyon sa mundo? Ang dami-daming relihiyon. Hindi mo na nga mabilang sa palad mo kung ilan sila. Tama po kayo. Dalawa lang ang religion na isi-share ko sa inyo ngayon. Una, yung sinasabing worldly religion. Ano ba ang ibig sabihin ng worldly religion? Worldly religion is made and founded by men. Ang tao lang ang nagtayo nito. No, hindi ang Diyos. Ngayon, ano ba ang nagiging epekto nito sa tao? What this worldly religion brings to men? Okay, una, it brings division. Nagkakaroon po ng separasyon ang bawat isa o bawat angkan
o bawat sekta, nahahati sila ng relihiyon. Yan po ang unang epekto ng worldly religion. Pangalawang epekto, nagkakaroon ng confusion. Tama ba ako? Mali ba ako? Tama kaya sila? Tama kaya ako? So nako-confuse ang tao kung sino ba talaga ang tama sa napakaraming relihiyon dito sa mundo. Pero lahat ng relihiyon dito sa mundo, it's made of man, founded by man. Hindi po yan yung tamang relihiyon na sinasabi ng Diyos. Okay, ano pa ang dinudulot ng worldly religion na ito? Condemnation. Yung ibang sinasabing, actually wala namang relihiyon na nagsasabing mali sila. Lahat ng relihiyon sa mundong ibabaw, sasabihin tama sila. At dahil tama sila, nagkakaroon ng condemnation, mali kayo. Kami lang ang tama. Kaya dito kayo pumasok sa amin. Pangapat na bunga ng worldly religion o nagiging epekto nito sa ating mundo, sometimes it cause war. No? Giyera. Dahil sa magkakaiba ang prinsipyo, magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang kanilang doktrina, nag-aaway-away na sila. It brings war to the world. Kaya mag-isip kayo dun sa mga taong naghahanap ng totoong relihiyon. Ito po ang advice ko sa inyo. Just look up the sky. Dahil dun yung makikita ang tamang relihiyon. Ano ba ang tamang relihiyon? Sinasabi ng salita ng Diyos. Babasahin ko po muna sa inyo sa James chapter 1 verse 27. Ulitin ko. Pure and undefiled religion before God and the Father is this. 1. To visit orphans and widows in their trouble. 2. To keep oneself unspotted from the world. So dito na po tayo sa pangalawang relihiyon na aking i-share sa inyo. Una, worldly religion. Pangalawa, religion from above. Baka may magtatanong kayo sa akin, may relihiyon ba sa langit? Ang sabi ko po, relihiyong mula sa langit. Okay? Naalala ko tuloy yung salita ng Diyos nung si Jesus Christ malapit nang ipako sa krus. Tapos inakusahan siya. Sabi pa nga ni Jesus Christ, sisirain niya yung templo at itatayo niya itong muli. No? Dito po makikita natin yan sa Mark 14:58. Sabi po rito, we heard him saying, ito po yung mga nag-aakusa kay Jesus na mga mali. Pero this time, tumama sila. No? We heard him saying, I will destroy this temple made by hands. And within 3 days, I will build another made without hands. So, hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Jesus doon. Nung namatay si Jesus, di ba, nasira yung templo at nahato yung veil sa gitna. Yung nasira yung templo, nasira na ang religion. Sinisira ng totoong relihiyon, pinapabulaanan ng totoong relihiyon ang maling relihiyon. Ngayon, ano ba ang sinasabi ko sa iyong religion from God? Ang tamang relihiyon. Ang tamang relihiyon ay hindi ako. Hindi ang mga relihiyong na alam nyo ngayon, kundi ang tamang relihiyon ay si Jesus. Pag-ibig. Mapapansin ninyo sa James chapter 1 verse 27, wala namang binanggit doon ng mga pangalan ng relihiyon ng mundong ito. Pero ang binanggit doon ay dalawa. Yung to visit orphans and widows in their trouble. Pangalawa, to keep oneself unspotted from the world. This is the action of love.
Unang-una, bisitahin daw, dalawin daw yung mga naulila, yung mga namatayan ng asawa. Ang dalawang ito ay lahat ay namatayan, naulila. Hindi lang naman sila ang namatayan, kundi lahat ng taong namatayan ng pangarap, namatayan ng pag-asa. Sila ang dinadalaw at binigyan ng pag-asa ng totoong relihiyon ni Jesus. Jesus Christ is the personified love of God, love of the Father. Siya ang binabanggit ko sa inyong relihiyong bumaba sa langit. Kasi sa totoo lang, lahat ng relihiyon ng mundong ito, pinipilit nilang abutin ang napakataas na Diyos. Pero walang makakaabot. Kaya yung napakataas na Diyos, siya yung bumaba para abutin tayo. Ang laki ng pagkakaiba. The religion from heaven. Ngayon, nung namatay si Jesus, at nung nabuhay si Jesus, itinayo niyang muli ang templo niya. Not made by hands of men. Saan niya tinayo ang kanyang templo? Diyan sa puso mo. Ikaw na mismo ngayon ang templo ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ikaw na ngayon ang templo na hindi ginawa ng kamay ng tao, kundi ginawa ng pag-ibig ng Diyos. Ito po ang kaibahan ng worldly religion at ng religion from heaven. Ang worldly religion, kayo ang papasok sa kanila. Pero ang religion from heaven, kayo ang magpapapasok kay Jesus. Ang sabi ng Revelation 3:21, si Jesus ay kumakatok sa inyong mga puso. At kung sino mang sa inyo ay magbukas, siya ay papasok at sasamang kakain sa inyo. Uulitin ko po, kahit na anong denominasyon o relihiyon meron kayo ngayon, kung hindi kayo marunong umibig, mali ang relihiyon ninyo. Kung ano man ang relihiyon meron kayo ngayon, kung mapanghusga kayo sa kapwa, mali ang relihiyon ninyo. Kahit na anong relihiyon meron kayo ngayon, kung mapagmataas naman kayo, mali ang relihiyon ninyo. Pero kung papapasukin nyo sa buhay ninyo ang tamang relihiyon na si Kristo Jesus, siya yung pag-ibig ng Diyos na kailangan ng tao, mababago ang buhay mo. Dating hindi ka maibigin, magiging maibigin ka. Dating hindi ka makakapagpatawad, makakapagpatawad ka na. Magiging mapatawarin kang tao. Kung hindi ka marunong tumulong sa kapwa mo, magiging matulungin ka. Why? Because love, which is Jesus Christ, na tinanggap mo sa buhay mo, tuturo ang kanyang umibig. Dahil siya ay pag-ibig. Maraming salamat mga kaibigan, mga kamagsasaka, mga kapamilya, kapuso. Uulitin ko po, si Jesus ang tamang relihiyon. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya lang ang buhay. Nasa kanya ang daan. Wala nang iba. Si Jesus, siya yung pag-ibig ng Ama. At siya ang sinasabi kong relihiyong galing sa langit. Gusto niyo bang makapasok sa tamang relihiyon? Huwag kayong pumasok kung saan-saan. Si Jesus ang papasukin ninyo sa inyong mga buhay. Marami pong salamat. At sa sandaling ito, bago po ka magpaalam, nais ko po munang iwanan sa inyo na
mahal na mahal kayong lahat ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagtatangi. Subalit ang relihiyon ng mundong ito nagtatangi. Ang Diyos, ang gusto niya tayo ay magkaisa. Ang relihiyon ng mundong ito, hinihiwalay niya, pinagkakaroon niya lang division ang lahat ng tao. Si Kristo, ang gusto niya, magkaroon ka ng buhay. Magkaroon ka ng kapayapaan, ng kagalakan. Pag-ibig ang kailangan mo. Si Jesus lang. Tayo tumungo at tumikit. Mapagpalang Ama sa tanging pangalan ni Jesus. Marami pong salamat sapagkat nalaman namin ngayon ang tunay at dalisay na relihiyon na dapat naming malaman. Ama, sa sandaling ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po ang aming Panginoong Jesus bilang aking tagapagligtas. Linisin niyo po ako at patawaran sa lahat po ng aking nagawang pagkakasala. At sa sandaling ito, Panginoong Jesus, maghari ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, manirahan ka sa akin. Gabayan ako ng iyong Santong Espiritu at turuang mabuhay araw-araw sa pag-ibig mo. Marami pong salamat sapagkat natagpuan ko ngayon ang totoong relihiyon. Walang ibang kundi ang pag-ibig mo. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming po salamat sa oras ninyo na binigay sa akin. Ito po ang magsasaka ng Diyos, si Pastor Rodel Villarreal. Uulitin ko po. We are still in the general community quarantine. Stay at home. Stay safe. God bless.